Sa bayan ng Liliu, Laguna, isang taon na ang nakalipas mula nang ikasal si Mara kay Joel nang biglang umalis ang kanyang asawa para sa isang mahabang trabaho sa South Korea. Ang kanilang tahanan ay ang lumang bahay ng pamilya ni Joel, kung saan nanatili ang kanyang ama, si Mang Alejo. Isang matanda na lampas 60 taong gulang, ngunit matikas pa rin, malapad ang balikat, maayos ang pananamit, at may daladalang bihirang pino at matandang galang na halos hindi na makita sa mga kabataan ngayon, noong una. Medyo kinakabahan si Mara na makasama ang isang matandang lalaki sa bahay. Alam niya, kahit ama ito ng asawa niya, hindi biro ang magkasamang lalaki at babae sa iisang bubong. Pero habang lumipas ang mga araw, naging mas madali ang lahat. Si Mang Alejo ay napakamaawain, maalaga, at may malambing na pagpapatawa na nagpapagaan ng loob ni Mara. Tuwing umaga, siya ay nagsusuot ng magaan na barot saya gawa sa lino, na may mga buton sa harap at manipis na sinturon. Itinatali niya ang kanyang buhok sa mababang buwan habang suot ang malambot na ballet flats na mukhang komportable sa bawat hakbang. Palaging nakatingin si Mang Alejo habang siya'y abala sa kusina at may ngiting nagpapasalamat sa kanyang mga mata. Mara, tulungan mo ako mamaya, gaya kahapon. Tanong ni Mang Alejo habang nakatayo malapit sa lababo, habang siya'y naghugas ng pinggan. Alam ni Mara ang ibig sabihin nito. Sa loob ng 3 linggo, tinutulungan niya ang matanda sa pag-inject ng insulin at pagsukat ng kanyang asukal sa dugo. May diabetes type 2 si Mang Alejo, at mahigpit ang payo ng doktor na bantayan ito ng maayos. Mula paggising hanggang bago matulog, halos 15 beses siya sinusukat araw-araw. Sa simula, nahihiya si Mang Alejo na hingin ang tulong, ngunit unti-unting naging ritual na nila ito. Maingat na inihahanda ni Mara ang mga gamit, pinupunasan ang daliri ni Mang Alejo ng alkohol, saka inilalapat ang lancet. Palaging pinipikit ng matanda ang kanyang mga mata, at ganoon din si Mara. Parang mas malalim pa ito sa isang simpleng pag-aalaga, parang may sikretong iniingatan sa kanilang dalawa. Isang araw, napansin ni Mara na bahagyang natagalan si Mang Alejo sa paghawak ng kanyang kamay, malambing, mainit, higit sa dati. Hindi niya alam kung paano ito intindihin, kaya nagkunwaring hindi niya napansin. Pagdating ng gabi, muli siyang tinawag ni Mang Alejo, Mara, hulugan mo muna ako ng asukal bago kumain, ha? Hindi ka ba tatanggi? Tumango siya. Nakaluhod siya sa harap ni Mang Alejo habang hawak ang daliri nito. Napansin niyang tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, ang manipis na strap ng kanyang blouse, ang kurba ng kanyang liig. Parang anghel ka, Mara. Hindi ko alam kung paano ko kaya to kung wala ka, wika ni Mang Alejo. Ikinagagalak kong makatulong po, sagot ni Mara, ngunit hindi na siya sinagot ng matanda. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ibinuga, puno ng bigat at ginhawa. Mula noon, araw-araw na siyang tinatawag ni Mang Alejo, pati sa gabi, para sa pagsusukat. Napapagod si Mara, pero hindi niya mapigilang sumunod. Madalas siyang pinupuri sa kanyang pagiging maingat, matyaga, at sa malumanay niyang mga kamay. Minsan, napapansin niyang pinipili niyang magsuot ng mas makapal na tela, pero may maliit na butas sa liig ng damit, o kaya naman ay nagsusuot ng manipis na medyas na bahagyang nakikita sa ilalim ng kanyang robe. Isang umaga, paglabas niya mula sa paliguan, nakita niyang nakatayo si Mang Alejo sa pintuan, tila nagkataon lang. Dumaan ang kanyang tingin sa basang liig ni Mara, sa tuwalya na bahagyang natatabingi sa kanyang dibdib. Pasensya na, di ko alam na hindi ka pa nakabihis, bungad ng matanda, ngumiti si Mara, ayos lang po iyon. Hindi naman po kayo sinadya, ngunit mula noon, may kakaibang nangyari sa pagitan nila. Naging tahimik si Mang Alejo, mas lalong naging malalim ang mga tingin niya. Sa pagsusukat ng asukal, naging mahiyain siya, na para bang natatakot sirain ang banayad na sinulid ng kanilang samahan. Mara, baka hindi muna tayo maggabi ng pagsusukat. Maingat niyang tanong isang gabi, halos humihingi ng paumanhin, bakit po? Kailangan niyo naman po yan, sagot ni Mara, nagtataka. Gusto ko lang na magpahinga ka. Napapagod ka naman, di ba? Umiiling si Mara, pero ramdam niya ang kakaibang kirot sa dibdib. Parang ayaw na ni Mang Alejo na mahawakan siya, o baka naman ramdam niya na nararamdaman niya rin ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Sa araw na iyon, sinuot ni Mara ang isang mahaba, may maliliit na bulaklak na bestida, na may malawak na liig na parang bangka at gawa sa mas makapal na tela. Binigyan niya ng kalayaan ang kanyang buhok na malayang bumagsak sa likod, dahil minsan ay sinabi ni Mang Alejo na gusto niya ang mga mahahabang buhok, nang dalhin niya ang aparato.
napatingin si Mang Alejo ng mas matagal sa kanyang pulso. Ang ganda mo ngayon, Mara, bulong niya. Salamat po, sagot ni Mara ng medyo mabilis. Umupo siya sa tabi ng matanda, ngunit sa pagkakataong iyon, inilagay ni Mang Alejo ang kanyang kamay sa baywang ni Mara, malambing, mainit. Para daw makatulong sa balanse, pero bahagya itong gumalaw sa paligid ng baywang niya, na para bang mailihim na sinasabi. Natigilan si Mara, tumibok ang puso niya ng malakas sa loob ng kanyang tenga. Nagpitik ang aparato. Tama naman ang resulta, pero hindi ang nararamdaman ni Mara, hindi siya makatulog ng gabing iyon. Nagulo ang isip, nag-apoy ang katawan sa kakaibang damdamin. Naalala niya ang mga tingin ni Mang Alejo, ang pagkapit ng mga daliri niya, ang pagtagal sa kanyang tagiliran. Baka ito ay isang pagkakataon lang. O baka gusto niya rin ito. Kinabukasan, napansin niyang tahimik si Mang Alejo at iwas-iiwas ang mata. Tahimik ang pagsusukat ng asukal, at sa paglabas niya, mahina lang niyang narinig ang paghingi ng paumanhin ng matanda. Pasensya na, kung hindi ako naging maayos, ngunit dinama ni Mara ang lalim ng kanyang pinipilit na kontrolin ang sarili. Sa araw ding iyon, dumating ang isang padala mula sa asawa ni Mara sa Korea. May kasamang liham, Mara, para sa'yo, ikaw ang aking diyosa. Kasama ang isang pulang linggeri na manipis at may borda, hindi pang araw-araw na suot, kinilabutan si Mara. Inilagay niya ito sa loob ng aparador, ngunit hindi niya mapigilan ang pag-iisip, paano kung isuot niya ito? Mapapansin ba ni Mang Alejo? Magkakaroon ba siya ng reaksyon? Hindi niya dapat iniisip iyon, may asawa siya naman, ngunit sa sumunod na gabi, hindi na niya matiis. Isinuot niya ang linggeri sa ilalim ng kanyang robe, para lamang sa kanyang sarili, upang maramdaman na siya ay babae pa rin, na siya ay ninanais, nang tawagin siya ni Mang Alejo para sa pagsusukat sa gabi. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanya. Bawat hakbang ay tumitimo sa puso niya. Nakasuot si Mang Alejo ng malinis na piyama, maayos ang buhok, tila pagod ngunit buhay pa rin ang mga mata. Nang yumuko si Mara para kunin ang aparato, bahagyang bumukas ang robe niya. Napatingin ang mga mata ni Mang Alejo sa lugar na iyon, at biglang lumihis ng tingin. Mara, bulong niya, kung hihilingin kitang umalis ngayon, aalis ka ba? Hindi siya tumugon agad, ngunit sa huli ay sumagot, hindi po. Mananatili ako kung hindi po kayo tutol. Tahimik siyang pinanood habang dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa balikat ni Mara, ngunit hindi ito bumaba sa ibaba. Hindi ko magawa, bulong niya, ngunit hindi bulag si Mara. Nilagyan niya ng kanyang palad ang kamay ni Mang Alejo. Wala silang ginawa, walang halik, walang hawakan maliban sa kamay, walang mga salita. Tanging mga mata at paghinga lamang ang nag-usap sa gabi ng kawalang tulog. Mula noon, nagbago ang hangin sa kanilang bahay. Bagamat nagkukunwaring normal pa rin, may tahimik na tensyon na namumuhay sa pagitan nila. Palagi nang nakikita ni Mara ang mga tingin ni Mang Alejo, hindi may pagnanasa, kundi may pagpapahalaga at pasasalamat na para bang swerte siya na may kasama. Naging mas formal si Mang Alejo, halos palaging maingat sa kanyang mga kilos at salita. Nalalo pang nagpagalaw sa kanilang lihim, isang gabi bago bumaha, naputol ang kuryente sa bahay. Sira na naman siguro sa main switch, reklamo ni Mang Alejo habang bumabangon mula sa kanyang upuan. Sama po ako. Alok ni Mara. May maliit akong flashlight, pumunta sila sa basement na may amoy ng amag at luma na kahoy. Hawak ni Mang Alejo ang flashlight, si Mara naman ang kahon ng mga gamit, habang binubuksan ni Mang Alejo ang panel, nadulas si Mara sa basang tile. Inabot niya ang balikat ng matanda para hindi mahulog, tumigil sila sa paggalaw. Hindi sinasadyang napadapa ang kamay ni Mang Alejo sa baywang ni Mara. Hawak niya ang flashlight habang ang liwanag ay tumatama sa mga hita ni Mara na nakasuot ng magaan na bestida, na tila nakadikit ang tela sa katawan niya. Pasensya na, bulong ni Mara, hindi sumagot si Mang Alejo. Ngunit hinila siya ng bahagya papalapit na parang wala na siyang kontrol sa sarili. Dumampi ang likod ni Mara sa dibdib ng matanda, sandali lang iyon, pero puno ng mga damdamin, pag-iisa. Bawal, init, nang bumalik ang kuryente. Biglang umatras si Mang Alejo at mahina niyang sinabi. Kailangan nating mag-ingat, Mara. Hindi natin dapat ito gawin, hindi sumagot si Mara. Nang makarating sa kwarto, napansin niyang nakabitin ang robe ni Mang Alejo sa sabitan. Ninais ni Mara na yakapin iyon, ang tela na may amoy ng tabako, mint, at malinis na gel. Hinaplos niya ang loob ng robe, malambot ito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pagnanasang mahigpit, at umupo sa kama habang niyayakap ang robe at nakapikit. Nahiya siya,
pero kasabay ng hiya ay isang init ng pagnanais na mapansin, mahalin. Kahit nasa hangganan ng bawal, kinabukasan, matagal na hindi lumabas si Mang Alejo sa kwarto. Nang lumabas siya, may bago siyang pabango at malinis na ayos. Naramdaman ni Mara ang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Kumusta po kayo? Tanong niya, mas mabuti, sagot ni Mang Alejo, pero hindi ko na alam kung paano na kita titignan. Bakit naman po kailangan tingnan kung pwede naman damhin? Sagot ni Mara, na ikinagulat din siya. Lumapit si Mang Alejo, huminto sa isang hakbang ang layo. Tahimik sila, ang katahimikan ang siyang nag-usap. Mara, simula ng matanda, hindi kita kailanman hahawakan. Kahit na araw-araw ko itong pangarapin, tumango siya, at sa sandaling iyon, naintindihan niyang mas malalim ang pagkakahawak niya ni Mang Alejo kaysa sa pisikal na haplos. Pagsapit ng taglagas, nagkalat na ang mga dahon sa bakuran. Nagiging gintong mga laso sa daanan. Araw-araw na nililinis ito ni Mara gamit ang walis, sumasama si Mang Alejo, nakatayo lang sa pintuan, tinutulungan paminsan-minsan gamit ang lumang walis. Tahimik sila, pero ang katahimikan ay hindi bakante. Parang kahit isang haplos lang ng kamay ay hihinto ang mundo. Isang gabi, inabot niya si Mara ng kanyang jacket. Malalamigan ka, sabi niya habang binibigyan siya ng sinturon. Matagal niya itong inabot, at nang umatras, ang tingin niya ay hindi lang mainit, ito ay gutom. Lumiko si Mara at pumasok sa bahay habang ang dibdib niya ay nagkakagulo. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng isang kakaibang panaginip, nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang pulang lingerie na regalo ng asawa, at suot ang robe ni Mang Alejo. Nakatalikod siya at nakita ang matanda na nakatitig sa kanya, walang kilos, puro tingin lang. Hindi siya tumakas, binuksan niya ang robe, nagising siya sa pawis, at ang unang iniisip ay, kung pumasok si Mang Alejo noon, hindi siya magpipigil. Dumating ang araw na nahuli niyang wala si Mang Alejo nang nakasuot ng shirt, nagpapalit siya ng benda sa injection. Hindi siya nakapasok agad, kaya nakitang nakahubad ang matanda mula sa baywang pataas. Napansin niya ang matipunong katawan ni Mang Alejo, wala ang tanda ng katandaan, kundi katawan ng isang lalaking inaalagaan ang sarili. Nilapitan niya ito at tanong, saan po ilalagay ang injection? Nanginig ang kanyang boses, Mara, wika ni Mang Alejo, ngunit hindi na ito napagtapos dahil yumuko na siya para punasan ang balat. Mainit ang balat ng matanda, halos hindi sila huminga, tapos na, bulong ni Mara. Lumingon si Mang Alejo at napalapit ang mga mukha nila, masyadong malapit. Kung hindi ka aalis ngayon simula niya, hindi siya umalis, hindi siya hinawakan. Pero ang hininga ni Mang Alejo ay dumampi sa pisngi niya na parang simoy ng hangin sa taglagas, alam nilang. Lumagpas na sila sa hangganan kung saan hindi na pwedeng tawaging simpleng pag-aalaga. Pagbalik ni Mara, inalis niya ang robe, nanatili sa lingerie at humiga sa kama. Hawak niya ang lumang shirt ni Mang Alejo na iniwan nito sa upuan. Amoy niya si Mang Alejo sa shirt. Dahan-dahan niyang yakap ito sa dibdib, liig, at mukha, isang sandali ng kahinaan. Pinayagan niya ang sarili dahil hindi na niya matiis ang loob. Gusto niyang madama ang amoy niya, isipin na naroroon siya, katabi niya, sa unan, sa kumot, kinabukasan, hindi na tinalakay ni Mang Alejo ang nangyari. Wala nang salita, pero ang tingin niya ay bago, parang isang lalaking nakakaunawa ng sarili at ng babaeng katabi niya. Isang gabi, sa oras ng pagsusukat, sinabi ni Mang Alejo, Mara, nanaginip ako. Ako rin, sagot niya. Tumango siya, na para bang naiintindihan, huwag nating gawin ito. Huli na, bulong ni Mara, dumating ang huling mga araw ng Oktubre na may makapal na ulap at malamig na hangin. Naging malamig ang bahay, kaya nagsuot si Mara ng makapal na gray cardigan ni Mang Alejo na may pilas sa siko. Ngunit init-init, parang mga kamay ng matanda, tahimik lang si Mang Alejo kapag nakikita niya si Mara suot iyon, nakatitig lang. Ngayon, maaga siyang bumabangon, naghahanda ng tsaan na may mint, inilalagay ang aparato sa lamesa sa parehong lugar araw-araw. Mara, para kang puso ko, sabi ni Mang Alejo. Kapag tumigil ka, titigil din ako. Hindi niya alam ang isasagot, gusto niyang umiyak, o yumakap sa matanda at kalimutan ang lahat. Kalilimutan na siya ay may asawa, kalilimutan na bawal ito, kalilimutan na hindi na ito simpleng damdamin. Muling nanaginip siya ng panaginip, sila ay nakaupo sa madilim na kwarto. Hawak ni Mang Alejo ang pulso niya, malumanay ngunit matatag, hindi siya umatras, suot niya ang kanyang shirt at wala nang iba. Hiniling niya sa matanda na huwag tumigil, gumising siya na nanginginig, hindi na ito laro ng imahinasyon. Isang tunay na drama ang sumiklab sa dulo ng linggo,
tumawag ang asawa ni Mara isang gabi, nagsabing babalik siya sa loob ng 3 araw. Nang marinig ito, nanlumo si Mara, puno ang puso niya ng saya, guilt, takot, at sama ng loob. Hindi makapaniwala na ganito rin siya. Parang may bumabagsak na gusali sa loob niya, hindi isang pagtatayo, Mang Alejo, sabi niya habang kumakain ng hapunan, babalik na si Joel. Tumango ang matanda, tumingin sa bintana, alam kong mangyayari ito. Pero hindi ko inakala na magiging ganito kahirap, sambit niya. Lumapit si Mara, nasa upuan si Mang Alejo, nakayuko ang mga kamay, ibinaba niya ang palad sa balikat nito, nilagyan ng kamay ng matanda ang kanya, at naramdaman niyang nanginginig ito, wala tayong ginawa, sabi niya, ngunit nilamon ng takot ang kanyang tinig, minsan, ang wala lang, ang pinakamalupit, sagot ni Mang Alejo. Mara, naramdaman mo ba? Sagot niya, umupo siya sa sahig sa harap niya, tulad ng dati kapag ginagawa ang pagsusukat, ngunit nakalimutan na ang aparato, upo lang sila ng tahimik. Hinaplos niya ang buhok ni Mara ng dahan-dahan na parang nagpapaalam, ikaw ang liwanag na hindi ko kailanman nakita. Ikaw ang init na matagal ko nang hindi naramdaman, lumapit siya. Halos tumampi ang labi sa noo ni Mara, pero hindi niya ginawa, hindi siya naglakas loob. Kinabukasan, gising si Mara, wala na si Mang Alejo. Wala sa kusina, wala sa sala, nakita niya ang papel sa kama. Mara, umalis ako sa sanatorium na sinabi ko sa'yo. Naalala mo ba iyon? Gusto kong salubungin mo ng payapa si Joel. Nais kong malinis ang iyong puso at maging maayos ang lahat, hindi dahil tinanggihan mo ako, kundi dahil hindi ko nakilala ang sarili ko at natatakot ako. Salamat sa init mo. Kung minsan ay buksan mo ang pinto at naroon ako. Alamin mo lang na hindi kita nakalimutan. Ang basahin ni Mara ang liham habang dumadaloy ang luha sa mesa. Umalis si Mang Alejo. At noon ay naintindihan niya na hindi na siya ang babae na nakilala niya 1 taon ang nakararaan. Isa na siyang ibang babae na may lihim na halos bawal. Na misteryoso pero buhay. 3 araw ang lumipas. Bumalik si Joel. Nakasalubong siya ni Mara na nakasuot pa rin ng gray cardigan. Yumakap siya, naamoy ang amoy ng buhok ni Mara, at bumulong, iba ang amoy mo, parang nabuhay ka na talaga. Sumandal siya rito, pumikit, at sa sandaling iyon, naramdaman niya na may nakamasid. Lumabas siya sa balkonahe, sa kabila ng kalsada, sa hintuan ng jeep. Nakatayo si Mang Alejo, may dalang bag, nakatitig siya sa itaas, diretso kay Mara, hindi nakangiti, nagbigay lang ng isang mahinang pagtango at umalis. Sa simoy ng malamig na hangin sa bayan ng Liliw, nanatiling nakatayo si Mara sa balkonahe, pinagmamasdan ang unti-unting paglayo ni Mang Alejo sa kalsada. Ang mga matang dati puno ng lihim at init ay ngayoy tila naglaho sa dilim ng gabi. Muling bumalik siya sa loob ng bahay, ang puso'y mabilis ang tibok, parang may nagbukas na pinto ng isang misteryo na hindi pa niya handang harapin. Kinabukasan, nagising si Mara na may kakaibang kaba sa dibdib. Suot ang kanyang paboritong kulay asul na bestida, na may manipis na strap at bahagyang bumabalot sa kanyang balikat, tinatama niya ang buhok na maluwag na bumagsak sa likod. Ang mga maliliit na hikaw na hugis bituin ay kumikinang sa liwanag ng umaga, habang ang mga paa niya ay nakasuot ng simpleng tsinelas na gawa sa ratan, na nagbibigay ng natural na ginhawa sa bawat hakbang. Naglakad siya papunta sa kusina. Nililinis ang mga pinggan na iniwan ng asawa, habang ang isip niya ay umiikot sa mga kaganapan. Pumasok si Joel sa bahay, may dalang maleta at medyo pagod ang mukha. Mara, bati niya ng may ngiti, ang tagal mo na ba dito? Napailing siya ng bahagya, kakaalis lang po ako sa balkonahe. Joel, hindi niya maitatago ang lungkot sa mga mata. Ngunit bago siya makapagsalita pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero, huwag mong kalilimutan ang lihim ng gabi. May darating pa, natuwa si Mara sa kakaibang mensahe, pero may halong takot. Sino kaya ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin? Sa araw na iyon, nagpasya siyang pumunta sa bayan upang bumili ng mga pang-araw-araw na gamit. Suot niya ang isang pulang blouse na bahagyang nakabukas ang liig, na nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanyang anyo. Kanya-kanyang tao ang nalalapitan sa palengke, ngunit tila siya ay may daladalang lihim na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad, napansin niyang may mga mata na sumusunod sa kanya, hindi ang mga kakilala, kundi mga estranghero. Napaisip siya, parang may nagsiseryoso sa akin, hindi ito ang tipikal na liliw na tahimik. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya si Mang Alejo na naghahanda ng tsaa sa lumang kawali, isang bagay na hindi niya nakita simula nang umalis ito. Nakasuot siya ng malambot na barong Tagalog at maong na pantalon na may simpleng relo sa pulso.
Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, hindi na lang pagod, kundi may taglay na determinasyon. Mara, simula ni Mang Alejo, may mga bagay na kailangang harapin. Hindi tayo pwedeng manatiling tahimik, napatingin si Mara, ang puso'y tila sumabog sa dami ng tanong. Hindi lang ito tungkol sa akin at sayo, dagdag pa niya, kundi sa mga lihim na matagal nang nakatago sa ating bayan. Napabuntong hininga si Mara, ano ba iyan, Mang Alejo? Parang pelikula na ang drama natin, ngumiti si Mang Alejo, minsan, ang buhay ay parang pelikula. Pero ang totoong kwento ay mas matindi kaysa sa imahinasyon, sa isang iglap, tumunog ang pinto. Isang matandang babae ang pumasok, si Aling Luningning, ang matagal ng kapitbahay nila. May dala siyang isang supot ng mga gulay at may mga matang puno ng hiwaga. Pasensya na, Mara, may kailangan akong sabihin, wika niya. May mga nangyayari sa bayan na hindi mo pa nalalaman, napatingin si Mara at Mang Alejo. Ang hangin sa bahay ay biglang napuno ng tensyon. Nagpasimula si Aling Luningning sa isang kwento na tila galing sa mga lumang alamat ng bayan. At dito nagsimula ang bagong kabanata, isang kwento ng sikretong pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na maaaring magbago ng lahat. Ngunit, sa likod ng lahat, ang tanong ay nananatiling nakasabit sa hangin. Ano nga ba talaga ang lihim ng gabi? At sino ang taong nagpadala ng babalang iyon, sa likod ng mga mata ni Mang Alejo, may lihim na hindi pa niya handang ipakita, at sa puso ni Mara, may apoy na unti-unting lumalakas, handang sumabak sa isang laban na hindi niya inaasahan. Ang kwento ay patuloy na umiikot, at ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga pinto na matagal nang nakasara. At sa kabila nito, ang isang bagay ay malinaw, ang lahat ay maihangganan. Ngunit ang hangganan ay madaling malampasan kapag ang puso ay naukit ng lihim. Sa susunod na araw, nagising si Mara nang may kakaibang sigla sa dibdib. Suot niya ang isang puting blouse na may maliliit na borda sa manggas, at isang maong na palda na bahagyang sumasayaw sa bawat galaw ng hangin. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwag na ponytail, na nagpapakita ng kanyang maputing liig at mga balikat na bahagyang natatabingan ng manipis na tali ng kanyang blouse. Sa paa niya ay nakasuot ng simpleng sinelas na gawa sa nipa, na tila ba handang-handa na siyang harapin ang kahit anong pagsubok. Lumakad siya papunta sa maliit na kapehan sa tabing kalsada ng Liliw. Ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga bulong-bulungan na kumakalat sa hangin, mga usap-usapan tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang bayan. Habang umiinom ng kape, narinig niya ang mga usapan tungkol sa isang matandang lihim na nakatago sa ilalim ng lumang simbahan sa gitna ng bayan. Sabi nila, may mga kwento ng mga nawalang kayamanan at mga sumpa. Wika ng isang matandang lalaki sa tabi niya. Napatingin si Mara, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at bahagyang kaba. Paano kaya kung ito ang susi sa mga nangyayari sa bahay namin? Bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Mang Alejo na may dalang lumang kahon na puno ng mga lumang sulat at litrato. Nakasuot siya ng simpleng barong na puti at may nakabukas na mga butones sa liig, na nagbibigay diin sa kanyang matipunong dibdib at matikas na postura. Mara, ito ang mga alaala ng pamilya namin, wika niya habang binubuksan ang kahon. Maraming hindi sinabi noon, mga lihim na kailangan nating tuklasin. Habang inilalabas niya ang mga lumang sulat, napansin ni Mara ang isang larawan ng isang magandang babae na suot ang makintab at mahabang saya, na may mga kwelyo at hikaw na kumikislap sa araw. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang kwento ng pag-ibig at pagtataksil. Siya ang lola mo, hindi ba? Tanong ni Mara, tumango si Mang Alejo. At marami siyang pinagdaanan. Ang kanyang kwento ay may kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Pagkatapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Joel, nakasuot ng maong at simpleng polo shirt. Ang buhok ay bahagyang magulo pero may ngiting nagpapakita ng pag-asa. Mara, Mang Alejo, may narinig akong mga usapan tungkol sa lumang simbahan. Gusto kong samahan kayo sa paglalakbay na ito, napangiti si Mara, at ang tatlo ay naglakad papunta sa simbahan, dala ang mga lumang sulat at lihim na pag-asa. Habang papalapit sila sa haligi ng simbahan, ang hangin ay tila humina, at ang mga dahon sa paligid ay nagliliparan, na para bang may nagbabantay sa kanilang bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng dilim, may mga liwanag na nag-aanyaya sa kanila na tuklasin ang mga lihim na matagal nang nakatago. At sa likod ng bawat lihim, ang isang tanong ay nananatiling nakasabit, ano ba talaga ang nag-ugnay sa kanila, at hanggang saan aabot ang kanilang pagkakasangkot sa mga kwento ng nakaraan.
sa isang sulok ng simbahan, may isang anino na tahimik na nanonood. Isang anino na may mga matang naglalagablab, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumabas, at dito magsisimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang kwento ng lihim, pag-ibig, at pagtataksil na magpapaikot sa mundo ng liliw sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Ang lahat ay handa na. Ngunit ang tanong ay, sino ang tunay na kaaway sa likod ng mga pangyayaring ito? At sa bawat hakbang nila, ang sagot ay unti-unting lumalapit, dala ang panganib at pag-asa. Maya-maya, sa loob ng lumang simbahan ng liliw, nagtipon sina Mara, Mang Alejo, at Joel sa ilalim ng mga matataas na arko na puno ng alikabok at alaala. Si Mara ay nakasuot ng makinis na puting blusa na may bahagyang pambukas sa liig na nagpapakita ng maputing balat ng kanyang liig at balikat. Ang kanyang maong na palda ay mahigpit sa baywang na may sinturo na gawa sa katad na bahagyang kumikintab sa ilaw ng kandila. Sa paa niya ay simpleng sinelas, ngunit bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Si Mang Alejo naman ay nakasuot ng malinis na barong Tagalog na may mga bordang tradisyonal na nagpapakita ng kanyang respeto sa lugar at okasyon. Ang kanyang mga kamay ay may mga peklat ng panahon, at ang kanyang mga mata ay puno ng lalim at lihim. Si Joel, suot ang simpleng polo at maong pantalon, ay may hawak na flashlight na nagliliwanag sa madilim na sulok ng simbahan. Dito daw nagsimula ang lahat, sabi ni Mang Alejo, habang itinuturo ang isang lumang dambana na may mga ukit na halos napupunit na, habang nilalakad nila ang paligid, napansin ni Mara ang isang maliit na pitak sa sahig, bahagyang natatakpan ng mga lumang banig. Ano kaya ito? Tanong niya. Yung mga matatanda dito, sinasabi nila na mailihim na lagusan dito. Sagot ni Mang Alejo, na nag-uugnay sa simbahan sa isang lumang bahay sa kabilang bahagi ng bayan. Naku, baka may multo pa. Biro ni Joel, na pilit pinipigil ang kaba. Napangiti si Mara, kung multo man, sana siya ay magdala ng mga sagot, hindi ng takot, nagdesisyon silang buksan ang pitak. Sa tulong ng flashlight ni Joel, unti-unting naalis ang mga banig at natuklasan ang isang bakal na pinto na may lumang kandado. May susi ba tayo? Tanong ni Mara. Lumabas si Mang Alejo mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi na parang galing sa isang lumang kahon ng alahas. Isang regalo mula sa lola ko, paliwanag niya, hindi niya ito binuksan hanggang sa ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Mang Alejo ang kandado at unti-unting bumukas ang pinto na naglalantad ng isang madilim na hagdanan na pababa sa ilalim ng simbahan. Huminga ng malalim si Mara, handa na ba kayo sa kung ano man ang naghihintay sa atin? Tumango silang lahat at sabay. Sabay silang bumaba sa hagdan, habang bumababa, ang lamig ng hangin ay dumampi sa kanilang balat, at ang mga tunog ng mga hakbang ay umalingaw-ngao sa makitid na lagusan. Pagdating sa ibaba, nakita nila ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang kagamitan, sulat, at mga larawan. Sa gitna ng silid, may isang kahon na gawa sa kahoy, na papalibutan ng mga kandila na nagsisilbing ilaw. Binuksan ni Mang Alejo ang kahon at inilabas ang mga sulat na may mga pangalan at petsa na nagmula pa sa panahon ng digmaan. Habang binabasa nila ang mga sulat, unti-unting lumalabas ang kwento ng isang pag-ibig na pinag-ugat sa lihim at pagtataksil, isang kwento na matagal nang itinago ng pamilya ni Mang Alejo, at marahil ay ng buong bayan. Naramdaman ni Mara ang isang kakaibang kilabot habang binabasa ang mga salita na puno ng pag-asa, pangarap at pagkawasak. Ngunit sa likod ng bawat salita, naroon ang tanong, sino ang tunay na nagdala ng trahedya sa kwento ng kanilang mga ninuno? At paano ito konektado sa mga nangyayari ngayon? Biglang nagpatunog ang pinto sa itaas, tumayo agad si Joel, may tao, umasok ang isang matandang lalaki, si Mang Ramon, ang tagapag-alaga ng simbahan na may dalang lumang ilawan. Hindi dapat kayo nandito, mahigpit ang kanyang boses. May mga bagay na hindi dapat tuklasin, ngunit hindi sila umurong. Sa halip, nilingon ni Mang Alejo si Mang Ramon at malumanay na sinabi, minsan, ang katotohanan ay kailangang malaman, kahit na mahirap tanggapin. At sa mga titig na iyon, nag-umpisa ang isang bagong yugto sa kanilang buhay, isang laban sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ng lihim at katotohanan. Ngunit sa labas ng simbahan, sa dilim ng gabi, may isang mata na nagmamasid, isang mata na puno ng panlilinlang at lihim, at ang tanong ay, nananatiling nakabitin, sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? At hanggang kailan tatagal ang kanilang paglalaro ng apoy? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng kanilang kwento. Paglabas nila mula sa lumang simbahan, ramdam ni Mara ang bigat ng bawat hakbang, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng mga lihim na kanilang natuklasan.
Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na may manipis na strap na bahagyang bumabalot sa kanyang mga balikat, habang ang kanyang buhok ay maluwag na bumabagsak sa likod, na tila ba sumasaya o sa malamig na hangin ng gabi. Si Mang Alejo, na may suot na puting barong Tagalog na bahagyang kumikintab sa ilaw ng poste, ay tahimik ngunit ramdam ni Mara ang alon ng emosyon na dumadaloy sa kanyang mga mata. Lumapit si Joel, na suot ang maong at simpleng polo, at mahigpit na niyakap si Mara. Hindi ka nag-iisa, bulong niya, harap tayo sa lahat ng ito ng magkasama. Ngunit sa likod ng kanilang pagkakaisa, may mga aninong sumusunod. Pagpasok nila sa kanilang tahanan, napansin ni Mara ang kakaibang lamig sa hangin. Ang mga kortina ay bahagyang kumikilos, kahit walang hangin. Napatingin siya sa salamin, at sa kanyang likod, tila may isang anino ang kumilos, isang anino na hindi niya mawari kung tao o multo. Joel, naramdaman mo ba yon? Tanong niya nang may kaba. Ngumiti si Joel, siguro galing lang yon sa pagod natin. Ngunit alam ni Mara na hindi ito basta pagod. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, may tumunog na malakas sa pinto. Nang buksan niya, isang lalaki ang nakatayo, si Mang Tomas, isang matandang tao na kilala sa kanilang bayan dahil sa mga kwento ng mga lihim at alamat. Narinig ko ang mga nangyayari sa inyo, wika ni Mang Tomas, at may dalang babala. Napatingin si Mara, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. May mga puwersang hindi niyo nakikita, mga puwersang matagal nang nagbabantay sa mga lihim ng liliw, dagdag ni Mang Tomas. Mag-ingat kayo, nagpasalamat si Mara, ngunit sa kanyang puso, ramdam niya na ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala. Sa gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, suot ang isang pulang blusa na may malalim na lieg at itim na palda na mahigpit sa baywang, napansin niyang may mga mata sa dilim na sumusubaybay sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat at sa isang kisap mata. May isang lihim na ngiti ang lumitaw sa anino sa kabila ng kalsada. Ang kwento ng liliw ay hindi pa. Tapos, ang mga lihim ay patuloy na umiikot, naghahanap ng kanilang kailanman sagot. At sa puso ni Mara, ang apoy ng katotohanan ay unti-unting naglalagablab, handang sumiklab sa isang apoy na hindi na niya kayang kontrolin. Sino nga ba ang tunay na kalaban, at hanggang saan aabot ang kanilang katapangan? Ang sagot, maghihintay sa susunod na kabanata.